Serbisyo on the spot. SOS. Para sa ating mga senior citizen na masugid na tagapakinig dito sa SOS, ito po matagal na nating iniintay at matagal na rin yung gustong malaman. Yung universal pension, hingi po tayo ng update at syempre yung iba pang mga panukalang isinusulong para po sa inyong mga kapakanan, ating mga minamahal na senior citizen. Kapiling po natin sa ating linya ng telepono, Congresswoman Milagros Mila Magsaysay. Siya po ang chairperson ng House Special Committee on Senior Citizens. Magandang hapon po sa inyo, Kong Mila. Magandang hapon, Joanne. Magandang hapon ay magandang buhay sa ating mga ka-United Senior Citizens. Yan, ito po si Cathy San Gabriel. On air na po tayo sa aking programang SOS. Kong Mila, Thank you, Cathy. ano po ang update? Ano po yung mga panukalang isinusulong ngayon sa Kamara para po sa ating mga senior citizen? Well, ang number one na sinusulong ko na 10 taon ko na pinaglalaban, yung Universal Social Pension. Oo, which na-aprobahan na sa committee ko kasi ako ang chairman. Oo, so nasa committee on APRO na para hanapan ng pondo, pero itong 500 pesos naman ay may pondo na dahil na-aprobahan na sa Congress. Actually, yung Universal Social Pension ng 19th Congress. So ngayon hindi nakaabot sa Senate, so inirefile uli at ngayon nga nandun sa nagbakasyon lang kami kaya hindi naaksyonan, pero pagbalik namin sa May 4 ito uli ang aking ipaglalaban, no, at saka yung mga kasamahan ko sa committee. Kaya ngayon ang ano ko naman nagpa signature campaign. Actually ito voluntaryo lang itong signature campaign na ito. Sabi ko pati yung mga kasamahan ko sa committee na mga congressmen ay nagpapa signature campaign din sila, at ang sabi namin ay voluntaryo ito. Kayo ang bahalang magpapirma, kayo ang bahalang mag-ano ng mga formas para makita namin kung talagang gusto ninyo itong batas na ito na maaprubahan na agad. So ayun ngayon, kanya-kanyang papirma buong Pilipinas ang mga senior citizen, kasi doon namin makikita kung talagang gusto nila na maaprubahan na agad itong panukala na ito. Kaya ayan naman po, nakikita ko naman po na nag-e-effort ang mga senior citizen, pati nga yung mga apo na yata nila, mga anak nila, pinapapirmahan na. Oo, para So, ayan, makikita namin na talagang ito ang gusto ng mga seniors. Kaya naman nagpupursige sila na magpa-signature campaign. So ito ang talagang priority po na sana maaprubahan na. At alam ko naman na mahal ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos ang mga seniors, kaya siguro naman ipra-priority bill niya ito, lalong-lalo na po kung makagather ang mga senior citizen ng mga milyon-milyong signature. Oo. Tapos yung pangalawa po, na-aprobado na sa Kongreso at Senado ay yung Philippine Geriatric Center na magkaroon po ng talagang hospital, specialty hospital para lamang sa mga nakatatanda. At ang kasama po nito ay lahat po ng government hospital buong Pilipinas ay magkaroon ng geriatric ward para naman po mayroong sariling kalalagyan ang mga nakatatanda pag sila po ay nagkasakit at pumasok sa hospital, para maalagaan po silang mabuti. At ang magandang news po, ito ay aprobado na po sa Kongreso, aprobado na rin po sa Senado, magbabaykam na lang tapos pupunta na sa ating Pangulo, at alam ko pipirmahan agad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ito dahil priority bill niya ito. Okay. Nako, pagdating po dun sa universal pension, Kong Mila, wala pong duda yung mga senior citizen natin, pag yun po ang pinag-uusapan, ang dami po nagte-text. Ang dami po nagsasabi dito sa ating Text Connect na sana daw po ay maaprubahan na dahil lalo na daw po ngayon ang mahal daw po ng mga bilihin. Yes, naku, at saka ako'y natutuwa kasi siyempre nagre-report din sa akin mga presidente na ang dami daw talagang gustong pumirma. So talagang gusto nila ito na maaprubahan na agad. Ito pong version na ito, dahil sabi nyo nga matagal na po isinusulong ito, hindi po naisa sa batas. Magkano po kung sakasakaling maisabatas ito ang matatanggap?
Well, noong 19 Congress, naaprubahan na yung 500. Mm-mm. Kasi yun lang ang nahanapan ng pondo. Ngayon, isinubukan namin na gawing 1,000 para pantay-pantay na sa social pension. Hindi ko lang alam kung mahanapan ng pondo, ng APRO ito, ay magiging 1,000. Pero kung hindi, at 500 lang talaga, siguro paaprubahan na para mas mabuti na aprobado na ang Universal Social Pension at madali naman magpataas. Kasi may provision naman doon na every month tataasan ng 250, ay every year tataasan ng 250. So, 2 years lang, pantay na. So kung sakasakali pong ito ay maisa sa batas, ito po ay iniintay po talaga ng ating mga senior citizen. Yes. Tanong po ng isa naming caller, iba po ba ito sa social pension na ibinibigay at maaapektuhan daw po ba yung mga pensyon na mga tumatanggap na? Ay, hindi. Ganito, yung social pension, ay tuloy-tuloy yon kasi para sa mahihirap talaga, indigents, na talagang walang-wala, walang mapagkuhanan, walang sumusuporta. Yan po ang tumatanggap ngayon ng social pension na 1,000. Ngayon, itong Universal Social Pension, pangkalahatan na po ito. Na lahat po, maski yung mga tumatanggap ng SSS, GSIS, at kung anuman pong pension sa gobyerno, ay makakatanggap din itong Universal Social Pension pag ito ay may sa batas na. Maski po yung mayayaman ay makatanggap na po. Wala na pong pili-pili, wala na pong lista-lista, pangkalahatan po ito. Okay, tama po. Ito Basta yung 60 years old ka pataas, makakatanggap ka na po. Ito po yung feedback sa atin. Karamihan po, yung mga nagte-text, katulad ng 9854 sa ating Text Connect, sana po kahit SSS pensioner ay may social pension kasi po maliit lang yung aming pensyon sa SSS. So kung ito po ay Meron. matutuloy... Kasi ang sabi ko naman, itong tinatanggap nila sa GSIS, SSS, ay pinaghirapan naman nila ito. Oho. Natanggal naman, nabawas naman sa sweldo nila nung sila ay naghahanap buhay pa, nung kalakasan pa nila. So bakit naman sila sana madi-discriminate? Sa kanila naman talaga itong pension na ito. So yon, kasama po sila, kasama po lahat. Basta 60 years old ka, mayaman ka, mahirap, may tinatanggap kang pension o wala, kasama ka na dito sa Universal Social Pension. Kong Mila, kaso po matagal na nga po isinusulong nyo. Sinusulong, sabi nyo nga po, 10 taon na. 10 taon na Opo, po, 17 Congress. Naaprubahan naman po nung 19 Congress. Opo. Kaya lang po, hindi naman po naipasa sa Senado. So ngayon naman po siguro ay may papasa na po. Umaasa po ba kayo? May pag-asa pa ba ating mga senior? Sa palagay ko naman po ay may pag-asa na po ito kasi 3 pong senador ang nag-file doon sa Senado ng ganyan ding batas. At pinag-uusapan na rin po doon at ang committee chairman ng Social Justice ngayon ay si Erwin Tulfo. Isa rin nagsusulong ng kapakanan ng mga senior citizen, ay ng mga, kasangga ko noon sa Congress. So, palagay ko naman, mas madali na maaprubahan ngayon sa Senado. At kung darating sa ating Pangulong Presidente, ay alam ko, aaksyonan niya ito dahil mahal niya ang mga nakatatanda. Ang karaniwang pong sinasabi, wala daw pong pondo. Kaso napupunta lang po sa kurakot. Sa ngayon po ba talagang sigurado po na may magkakapondo na po ating mga senior? Well, yung 500 kasi may pondo na. Pero ngayon kasi, naglakas loob kami na gawin sa committee, aprobahan sa committee na 1,000. Kasi siyempre sabi naman ng mga congressmen natin, para pantay-pantay na sa social pension. No, yung mga kasamahan ko sa Senior Citizens Committee. So ngayon ginawa naming 1,000. Ngayon kung talagang 500 lang ang mahanap na pondo, di yun lang ang natin. Yun lang ang papa-aprobahan natin. Mabuti na kaysa wala, ano po? Mabuti na kaysa wala. Yun nga ang sinasabi ko. Mabuti na kaysa wala. At least, may provision naman doon na every year matataasan ng 250. So, 2 taon lang, magpapantay na, 1,000 na. Okay, kung magiging positibo po ang mangyayari dito, kung maaprubahan po at magtutuloy-tuloy, ano po ang timeline na tinitingnan natin, Kong?
Well, ipinagdadasal natin, kaya sabi ko sa ating mga kasamang senior citizen na ipagdasal ninyo na ito ay maaprubahan na itong taon na ito. Para at least mapakinabangan na early next year. Ayan po ang timeline na sana po ibigay na ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos itong panukalang ito para maging batas na. Pero kahit po walang signature campaign, ipupush pa rin niyo po ito sa inyong komite. Pinupush natin, oo. Pero yung signature campaign na yan, para naman po makita namin na talagang gusto ng mga seniors ito. Yung mag-effort lang ba naman sila na ipakita na talaga na ito ay talagang ito ang gusto nila. Para po dun sa mga interesadong isulong yan, saan daw po ba sila pipirma? Ito po, may mga nagte-text po sa atin. Marami nang yung mga presidente ng barangay, nagpapapirma po sila. Opo, kaya ayan po, hanapin lang po nila kung saan magpipirma at pipirma po sila. Kasi kanya-kanya pong effort, kanya-kanya pong form. Okay, yung mga, kasi po ito pong universal pension, talagang dahil marami pong umaasa, Kong Mila, marami rin pong nagpapakalat ng fake news. Actually, ilang taon na po ito, may mga fake news po na umiikot na sinasabing matutuloy na kahit mga panukala. Ano po ba yung mga mensahe nyo sa ating mga senior citizen na alam po natin umaasa sila pero sana wag maniwala agad sa fake news? Yes po. Ito po mga mahal kong ka-United Seniors, hindi pa po aprobado. Hindi pa po batas ito. Aprobado na po sa Committee on Senior Citizen at nasa APRO na po. At sa tingin ko naman po, pagbalik namin sa May 4, ito po ang uunahing pag-uusapan sa Kongreso. So kung sana po marami tayong mag-gather na signature para maipakita talaga na ito ang gusto ng mga nakatatanda. So ayan po sa May 4 pagpasok namin, ito po uli ang ipaglalaban natin. Ayan, ito po sabi po ng aming producer na si Henry Atwelan, yun daw mga senior tumatawag ngayon. Kami daw po ang sinisingil nung kanilang universal pension. So wala po malinaw po yan, Kong Mila, wala pa, panukala pa lang po. Wala pa po, konting tiis na lang at konting dasal na lang po. Oo, kasi wala po kaming pambayad sa mga nagagalit na senior. Oo. Okay. Saan ba't maaprubahan din ito? Lalo na po ipakita ng mga seniors, magkakaisa sila, na ito talaga ang gusto nila sa signature campaign, ay talagang aprubahan agad ito. Okay, meron na po ba tayong nakikita kung paano po ang magiging paraan kung sakali pong matutuloy itong universal pension? Yung paano po ang payout nito, anong ahensya daraan? Well, ang kung tutuusin mo, dapat ang NCSC, National Commission on Senior Citizen, ang magpapatupad ng lahat ng programa para sa mga nakatatanda. Kasi kaya nga po ipinaglaban namin ng 17th Congress. Pinaglaban namin ni Congress ni namayapan ng Congressman Datol itong na magkaroon kami ng sariling komisyon, Commission on Senior Citizen. Kasi naman para hindi ko naman sinasabi na hindi kami naaalagaan ng DSWD. Kaya nga lang sa dami ng sectors na inaalagaan ng DSWD ay siyempre kung minsan hindi kami naalagang mabuti. So talagang pinaglaban namin ng 17th Congress na magkaroon ng sariling komisyon. So natupad naman yon, meron na kaming sariling komisyon, ay hindi ko naman makita kung bakit dapat lahat ng programa ng senior citizen ay mapunta na sa NCSC. Total, meron naman na kaming opisina sa lahat ng region. So ngayon, ang trinatrabaho namin ng chairperson
ng NCSC, ng National Commission ni si Attorney Mercy Gutierrez, ay magkaroon na rin kami ng provincial offices para sa ganon efficient ang pag ng mga programa ng mga seniors. Naku, ang dami pong mga text dito. Maraming salamat po sa inyong panahon at siguro na lang feedback na rin po yung social pension po na existing. Ang dami po nagrereklamo yung mga delayed payout. So sana po matutukan din po ninyo. Medyo pakikalabit na lang po yung mga ahensya na responsable. Kong Mila. Yun nga, alam mo, yun nga, kaya nga, sayang naman itong commission namin, di ba? Na ito lang talaga, senior citizen na ang tututukan kung hindi sila ang magpapatupad ng mga programa. Di ba? Kagaya ng social pension na yan, hindi ko naman sinasabi na hindi efficient ang DSWD. Kaya lang kagaya ng sinabi ko, sa dami ng sectors na iniintindi nila, medyo nagkukulang sila. Kagaya ng social pension, hindi na ibibigay ng tamang oras. Nadidelay. So kung itong NCSC ngayon na magpapatupad, wala naman sila ibang inaasikaso, kundi itong mga programa para sa senior, ay palagay ko naman mas mapapatupad ng oras. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sana nga po ay matuloy na yung universal pension. Ang dami pong umaasa. Kong Mila, magandang hapon po sa inyo. Thank you very much, Cathy, for the opportunity na binigay nyo para maiparating ko sa ating mga nakatatanda kung ano po talaga ang status ng Universal Social Pension at yung mga iba pang batas na ating pinaglalaban. Atin po nakapanaya mga kapuso si Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Siya po ang chairperson ng House Special Committee on Senior Citizens. Ayan, nanonood ang aking pinsan na si Candice Luna. Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa iyong panonood. Magbabalik ang SOS, Serbisyo on the Spot.